The purpose of tonight's discussion is to prepare you for our midterm practical assessment. So again, our course is Introduction to HTL. So ang ating lesson objective, after the lesson, you should be able to understand the system na pinapagawa or the design that I would like you to make, and then magsulat ng Verilog code, create a test bench, and verify your design using simulation in Xilinx ISE. In your case, most of you naman na-handle ko na sa logic circuits and design, kaya alam natin na ito yung flow, ito yung sequence. But for the benefit ng ngayon lang, nag-introduction to HDL talaga. So, we follow this sequence. We start with a specification, we write the code, we make the test bench, and then we verify the design using simulation. Marami pong simulation tool na pwedeng gamitin. Pwede kang mag-search all over the internet, merong online. Pero in our case, we're using Xilinx ISE. Bakit? Kasi gusto ko nakikita natin yung circuit. The rest of the simulator, pwede kang mag-run, pwede kang gumawa ng test bench, pero hindi mo na-visualize. Kaya mo makita yung waveform, yes, pero hindi mo kayang makita yung RTL schematic. So you cannot see the low-level design, the circuit itself. Pero tandaan natin, class, hindi lang tayo magko-code. Yan. Yan yung kasi yung misunderstanding ng karamihan. Akala nila, Introduction to HDL, mag-aaral na naman ako ng another programming language. Hindi po siya ganun. Kaya siya Hardware Description Language or HDL kasi nga kino-combine na talaga natin yung skill ng engineer. Kasi di ba, as computer engineer, dapat you know to balance software and the hardware. So, combine po yung hardware at saka yung software dito. Kailangang naintindihan ninyo kung bakit tama yung output. Hindi pwedeng, okay, na-run mo, tama yung syntax mo, nag-work, pero bakit tama yung output? Bakit mali yung output? Kailangan nalalaman po natin yon. So, ang big picture po natin, ano bang ginagawa natin sa HDL? Sabi dito, sa HDL, hindi tayo gumagawa ng software. Dinidescribe natin kung paano gumagana ang hardware. Pero gumagamit tayo syempre ng syntax. In your case, yung basic syntax lang ang ginagamit natin kasi Verilog. Pero after midterm, we'll switch to different HDL na ginagamit naman ng mga Americans, which is the VHDL. Ang goal natin, kapag binago ang input, predictable at tama ang output. Kaya nga inuna yung logic, 'di ba? Inuna yung pag-analyze ng truth table, binigyan ka ng combinational circuit, and then 'di ba kino-connect natin sa breadboard, nakikita natin yung output, pinapailaw natin sa LED. So from there, from that theory, practically nakita mo siya. So napipredict mo na kung tama yung output kapag chine-change natin yung combination ng inputs po natin. Kaya class, meron tayo laging tatlong parts. Una, we have the module or the design. We have the test bench na pang-test. At we have the simulation proof na gumagana. Reminder lang din, sa ating exam, since limited lang din yung time, bibigyan ko naman kayo ng kopya ng exam na hard copy. Ganun naman eh. Pero you're not allowed to use your cellphone and to use internet. Kaya dapat alam na natin yung basic ng pag-create ng module ng test bench at saka ng simulation. Kasi madali lang naman yung gagawin natin. So yung module 1 natin is more of HDL and EDA tools. Yun yung foundation, di ba? So andun yung concepts like HDL, ibig sabihin ng HDL, Hardware Description Language. Yung Verilog naman na type ng HDL na ginagamit natin is paraan natin para i-describe yung digital circuits. So maraming digital circuits. Maraming experiments tayong pinerform. Lahat po yun halos ay digital circuit. Dinescribe natin siya using Verilog. And then ang ginamit natin na tool for that is the Xilinx ISE. Ginamit natin ito para mag-code, para mag-simulate, at even para makita yung waveform. Ayan, hindi pa agad FPGA. So, kasi yung iba iniisip nila just like any microcontroller, gusto nila gumagamit agad ng microcontroller, gumagamit ng Raspberry Pi. In our case, we're not doing that yet. Not not because wala lang tayong FPGA board. Pero kasi sa ngayon, ang purpose ng introduction to HDL is sine-check muna natin kung tama ang logic. The rest kasi will follow. Unless gusto nating i-control talagang FPGA board na i-connect mo to other device na gusto mo rin siyang i-control just like what you're doing in your other microcontroller. So another way pa rin po yun ng coding na gagawin natin sa Verilog.
Ano po ba yung dapat tandaan ng mga estudyante? Meron tayong inputs, meron tayong outputs, at kapag combinational, walang clock. So the usual naman na binibigay natin is walang clock. Kapag merong clock, ibig sabihin we're using sequential. 'Di ba? Remember, yung ginawa natin before, kapag sequential, gumagamit na tayo ng positive edge clock, negative edge reset, and so on. Yun na po yung merong clock at saka meron ng reset. Sequential na yun. Hindi siya combinational. Combinational again, yung output natin will just depend to the combination of your inputs. Yan. So, puntahan natin. Yung sa second module kasi ng ating course outline is more of combinational circuits. So, doon sa ating examination, meron doon na decoder, multiplexer, and the code converter. Explain lang natin, ano po ba yung decoder? Ang decoder, isa siyang input lang, ang pinipili, isa lang ang naka-on sa output. Ang input natin, example, 101, yung output natin would be 001, 00000. Yan, ang key idea natin dyan is one hot output and then case statement is your friend. So para ma-design po natin siya, you can use case statement. What you will do, gumawa ka ng 3 to 8 decoder and then itetest mo lahat ng combinations from 000 to 111. Kasi nga, we have 2 raised to 3, 8 possible combinations. Ano po bang kailangan nating i-check sa simulation? 'Di ba? Isang output lang ang high and then dapat walang sabay-sabay na 1. Yung multiplexer naman or the MUX, ginagamit natin siya as selector. So parang electric switch. Alin sa inputs ang lalabas? Example, meron tayo ditong S1, S2 is equal to 1, 0. Ibig sabihin, kapag ganun, 1 to ang lalabas. So hindi lahat ng inputs lumalabas. Select lines lang yung nagde-decide kung ano yung ipoproduce na output ng atin pong multiplexer. Kaya siya ay selector. Yan. So parang relationship lang yan. Hindi pwedeng marami kang mamahalin. Dapat isa lang. Ayan, yung module 3 natin is more on structural modeling. So how big circuits are being built. Siyempre, lahat naman ng structural modeling natin, nagsisimula yun sa mga maliliit na circuit na pinagkabit-kabit. Kaya ginagawa natin siyang modular in nature. Structural modeling means binubuo ang malaking circuit gamit ang malit na circuit. Example, para mabuo mo yung 4-bit adder, mag-start ka muna with half adder. Pag pinagsama mo yung half adder, magiging full adder siya. Then from the full adder, pwede ka magkaroon ng 4-bit adder. And so on and so forth. So ang real life analogy nito is parang Lego, hindi isang baksak ang gawa, 'di ba? Yan, ang dapat mong gawin, gumawa ka ng malit na module, tawagin ito sa loob ng mas malaking module, 'di ba? Tinatawag ko diyan mother module. And then, tinatawag niya yung mga small modules na ginagamit natin for the bigger module. Like, if say for example, you have logic gates, 'di ba? So, tatawagin muna natin yung AND gate or gate, not gate, dun sa ating mother module. So, i-check natin syempre yung hierarchy. Ibig sabihin ng hierarchy, ano yung unang tatawagin, pangalawang tatawagin, pangatong tatawagin, and so on. And then you have to check kung tama ba yung connections. Kasi nga, may hierarchy na tayo. You have to consider instantiation. You have to consider unit under test as well. Yung module 4 naman ng course outline natin is more of simple arithmetic circuits. Kaya yung mga experimentation natin, kung na-notice ninyo, more on ALU. So example nito would be for the adder and subtractor. Example, yung letter A natin is for the half adder. Di ba ginagawa natin dito, we add 2 bits and then yung output natin, we have the sum and the carry. So dapat ang gawin mo para you know how to code and half adder, kailangan magawa ka muna ng truth table bago mag-code. Logic first and then code later. Kasi lagi ko sinasabi sa inyo, kung hindi mo naintindihan yung logic behind, mahirapan ka talagang i-code yan eventually. Kailangan naintindihan mo muna what you are trying to translate into the hardware circuitry. And then, this is called the full adder going to 4-bit adder. So, yung bit 0 natin adds and then carry moves to the next bit. Then, i-repeat natin hanggang sa most significant bit. Ang message po dito, carry is important, hindi pwedeng mawala yan. Yan, kasi siya yung pupunta doon sa susunod na bit natin. Yung other subtractor naman, so we have two modes here. So mode 0 kapag gusto nating mag-add. And then mode 1 naman kapag gusto nating mag-subtract.
Isang circuit, then dalawa yung job na pwede niyang gawin, depende sa mode. So, kung pinili mo ay 0, gagawin na mag-add siya. Kapag pinili niya ay 1, so gagawin na magsasubtract siya. Kaya ang tawag sa kanya sa circuit na yun ay adder subtractor. So, ito yung basic na simple arithmetic circuits lang. So, we have up adder, 'di ba? Full adder, adder subtractor. Ngayon, bakit kailangan gawan or gumawa ng test bench? Kung wala kasing test bench, wala tayong proof na gumagana ang design. Maraming ganyan, gusto magpa-check agad. Di mo naman muna na-test, di ka nga gumawa ng test bench to check kung gumagana yung design mo, then gusto mong ipa-check sa akin. So, kakagumagawa ng test bench for you to prove on your own na working yung iyong design. Sa test bench, kailangan nagbibigay ka doon ng inputs, 'di ba? Saan ba manggagaling yung inputs? Siyempre, if you have truth table, doon mo kukunin yung mga inputs natin. 'Di ba? Kung ilang bits yung requirement niya, yun lang yung ilalagay mo doon sa inputs natin. And then, kailangan magintay ng konting time. Kaya ako nagsiset ng delay, 'di ba? Tinatanong ko 'yun sa inyo. Minsan nagpapa-check ka sa akin, input output agad, so walang delay. Kailangan nag-i-introduce ka ng delay. You have to wait for certain time before mo makita yung output. Kasi ganun din naman in the actual scenario, 'di ba? Kahit na akala mo sobrang bilis na nangyayari, just like what we're doing now, we're communicating with each other. Akala mo lang ang bilis, pero may delay yan. Hindi lahat ng mensahe ko ay real time mo talagang nare-receive. Meron niyang delay. So in the same, nag-introduce tayo ng delay dun sa ating designs. Kaya nga, nag-start ang 1 microsecond over 10 nanosecond. And then syempre, you have to check the outputs. At minsan, kita mo nang mali doon sa truth table mo, ipipilit mo pa rin sa akin. So, kita mo na eh, binigyan na kita ng truth table or nakapag-build ka na ng truth table, alam mo na yung input, alam mo na yung target output, so you can check on your own. So, you have to check muna before you ask someone to check your design. Kaya ka gumagawa ng test bench. So, what you're gonna check, lahat ng test cases na i-try. Kailangan i-try mo siya lahat. Hindi naman kita bibigyan ng mahabang number ng input variables, 'di ba? So usually, matetest natin lahat ng test cases sa isang test bench. Unless ang laki talaga ng circuit na kailangan mong gumawa ng maraming test cases, then gagawa ka pa ng functions ng task para tawagin siya. Ganun yung ginagawa namin sa IC Design Industry. Kasi syempre, hindi naman maliit yung ginagawa namin circuit. Marami talagang test benches na gagawin at maraming Verilog modules na gagawin. Hinahati siya for different groups and departments. And then, hindi lang dapat isang input. Again, you have to test lahat ng possibility whether working properly talaga yung design natin. Yun yung purpose ng test bench. And then, after that, of course, meron tinatawag na simulation and waveform or the checking time. Hindi sapat na walang error ang code. Kailangan makita natin ang waveform. Kaya nga binigyan ka na nga ng tool. Yung iba, nakapag-code, hindi pa nila makita sa waveform yung design. They don't know how to use, 'di ba, the simulator. So, kailangan na-visualize natin sa waveform yung ating desired output. Dapat the student should know how to change the inputs, 'di ba? Na ginagawa lang natin sa test bench or pwede ka mag-force ng constant. And then outputs should respond correctly. And then it matches the truth table. So you know how to make truth table and then you know how to analyze sa timing diagram na napoproduce ng ating ISIM simulator, yung ating waveform behavior. Ano po bang gagawin natin in the exam? Sa exam natin, wala naman tayong clock na gagawin. Alright? Wala pang sequential circuits. Wala pang finite state machine or the FSM. Yung mga milli or Moore machine na alala nyo, di ba, we talk about that in our logic circuits and design. Wala pang advanced Verilog. Ang sabi ko dito, kung nasunod ninyo ang logic at truth table, pasado na kayo. Ngayon, kung hindi mo talaga alam, hindi ka marunong doon sa logic at saka doon sa truth table, hindi ka talaga papasa. Hindi tayo open notes this time kasi gusto ko talaga matest kung marunong kayo individually. Alright. So, closing message po natin tonight, HDL is not about memorizing code ha. Alam mo lang dapat yung structure. Siyempre, ibang syntax medyo tandaan natin ng konti. It's about thinking like hardware. And sabi ng James chapter 1 verse 5, if any one of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you.
Normal lang na malito tayo or mahirapan sa lessons, lalo na sa coding at sa logic. Ang paalala ng verse na ito, pwede tayong humingi ng wisdom kay God. Hindi siya madamot. Tayo lang minsan yung madamot. Hindi siya nanunumbat. Tayo lang minsan yung laging nanunumbat. Kapag nagtiwala tayo kay Lord, nag-effort naman tayo, kailangan din naman natin mag-cooperate, 'di ba? Hindi yung chinachipitin mo lang, tinutulungan niya tayong umintindi. Ayan. So may the Lord bless us in our examination. Thank you very much.